So hello guys, sa video na ito ipapakita ko ang aking ginawang actual topology para sa legacy routing. So ang main concept ng legacy style ay gumagamit tayo ng tig-isang physical cable at physical port sa router para sa bawat isang VLAN na meron tayo. So dahil may tatlo tayong VLAN, VLAN 7, VLAN 17 at VLAN 77, naglagay tayo ng tatlong magkakahiwalay na cable papuntang switch 1. So, dito sa switch 1 dahil legacy routing ang gamit natin, ang mga ports na nakasaksak papuntang router ay sinet natin bilang access mode at hindi trunk link. Ang port Fast Ethernet 0/22 ay naka-assign sa VLAN 77. Ang Fast Ethernet 0/23 ay sa VLAN 17 at ang Fast Ethernet 0/24 ay sa 77 naman. Pagdating naman sa router 1, wala tayong ginamit na sub-interfaces o DOT1Q encapsulation. So, diretso nating nilagay ang IP address ng mga physical interfaces nito para magsilbing default gateway ng mga PC natin. Gamit ang subnet mask na 255.255.192.0. So, ang gigabit 0/0 ay may IP na 10.66 or 66.0 point 1 para yun sa gateway ng VLAN 7. So ang gigabit 0 po slash 1 ay may IP na 10 point 66.64.1 para naman yung sa gateway ng VLAN 17 at ang gigabit 0/2 ay may IP na 10.66.128 or 128.1 gateway para sa VLAN 77.
So 'yan, bago tayo makakapag-ping, i-fast forward muna natin para ma-verify natin magpi-ping tayo mula kay PC1 na nasa VLAN 7 papuntang, VLAN 77, which is yung PC30. So 'yan, nag-successful siya. So una magfi-failed siya, normal lang 'yun. Pero ipi-ping ulit natin para mag-successful. Gano'n din sa iba na PC. So ibig sabihin ay working na at kumpleto na yung ating legacy routing setup. So 'yan lang, thank you. Next naman na gagawin ay, ROAS or router on a stick. So ayan, magse-setup muna ako ng topology na aking gagamitin para sa ROAS or router on a stick. Dito naman sa pangalawang part ng aking activity, ipapakita ko ang setup para sa router on a stick o ROAS. Ang pinagkaiba nito sa legacy routing, gumamit lang ng isang physical cable mula sa port gig or gigabit 0/0 ng router 2 papunta sa port fast ethernet 0/24 ng gitnang switch o switch 3. So ayan, lalagyan ko muna ng mga level or mga name ng mga may bilan. Pagdating naman sa router 2, hinati natin ang nag-iisang physical port nito sa tatlong virtual parts o tinatawag na sub-interfaces. Gamit ang .1q encapsulation upang magsilbing mga default gateways. Yung gigabit 0/0.8 ay para sa VLAN 8 na may IP na 10.66.192.1. Yung gigabit 0/0.18 ay para sa VLAN 18 na may IP address or IP na 10.67.0.1 at yung gigabit 0/0.88 para naman sa VLAN 88 na may IP na 10.67.64.1. Ginamitan natin ito ng subnet mask na 255.255.192.0 para iwas sa error na overlapping network domain sa CLI
ng router. Sinet din natin bilang prank ang mga gigabit ports sa pagitan ng mga switches para makatagos ang data kahit magkakaibang switch ang gamit.
Dahil hindi tayo naka-DHCP, nilagay na rin natin ng isa-isa ang mga IP address, subnet mask at default gateway ng mga bawat PC. Ngayon, i-test naman natin ang ping mula kay PC0, which is siya yung bilan 8 papuntang PC46, which is siya yung bilan 18. So makikita nyo ay nag-successful siya. So sa una ay mag-failed pero normal lang yun. And then iping mo ulit or ipiping ulit natin para mag-successful na. So working lahat ng PC, nagse-send siya sa lahat. So yun lang, thank you so much. So sa final part naman ng aking activity, ipapakita ko paano ko pinag-connect yung legacy routing network at yung ROAS or router on a stick network para maging isang buong malaking network sila.
Ang unang step na ginawa ko ay naglagay ako ng serial DCE cable sa pagitan ng dalawang router. Isinaksak isinaksak ko ito sa serial 0/0/0 ni router 1 papunta sa serial 0/2/0 ni router 2. Para magkausap ang dalawang interface na ito, binigyan natin sila ng IP address na magkasama sa iisang subnet. Si router 1 or legacy ay binigyan natin ng IP address na 10.67.128.1 at nilagyan natin ng clock rate na 64000 dahil ito ang DCE side. Si router 2 or ROAS naman ay binigyan natin ng IP na 10.67.128.2. Pero hindi sapat na may cable lang sila dahil magkaiba ang mga hawak nilang VLAN subnets. So, kailangan natin silang turuan ng daan gamit ang static routing o ang IP route command. So, sa router 1, nag-add tayo ng tatlong static routes para ituro kung saan ang mga network ng ROAS. Ito yung VLAN 8, VLAN 18, at VLAN 88. So, sinabi natin kay router 1 na kapag may traffic papunta sa mga network na yan, ipasa mo lang kay router 2 sa pamamagitan ng IP na 10.67.128.2. Ganon din ang ginawa natin sa router 2. Nag-add tayo ng static routes papunta naman sa mga networks ng legacy. Ito yung VLAN 7, VLAN 17, at VLAN 77. So, sinabi natin kay router 2 na kapag may gusto mag-ping sa legacy side, pasa naman ang data pabalik kay router 1 sa IP na 10.67.128.1. Ngayon, para sa ating verification, magte-test tayo ng cross-network ping. Magpiping ako galing sa isang PC sa legacy network. Halimbawa, si PC 7
sa VLAN 17 pupunta sa isang PC sa kabilang dulo sa ROAS network. Gaya ng PC0, which is siya yung VLAN 8. So, gaya ng makikita nyo sa screen, nag-reply siya ng maayos at nag-successful. Pero sa una, mag-fail siya. Pero normal lang yon, and itetest ulit natin or ipiping ulit natin. So, magiging successful na siya. So, yun lang. And working na ang communication sa buong topology natin sa legacy, routing, hanggang sa router on a stick. Yun lang po. So, hello guys. Ang gagawin naman natin ngayon ay packet tracer HSRP configuration.